Good afternoon, Mr. President, my esteemed colleagues. I have the honor to sponsor today proposed Senate Bill number 2115 under Committee Report number 59, or an act strengthening the rights of piece rate workers, providing for stricter reportorial requirements and penalties for violations thereof, otherwise known as the Anti-Abuse of Pakyawan Workers Act. At the outset, this measure may seem unnecessary given that we already have the Labor Code, the Wage Rationalization Act, and corresponding DOLE issuances that define and regulate the piece rate system. It provided safeguards with the intention to protect the rights of piece rate workers. Pero hindi po ito ang realidad. Taon-taon na lang po may pupunta sa programa ko ng mga Pakyawan workers na hindi nababayaran na maayos o dili kaya inaabuso sa mga patakaran ng mga kumpanya. Kaya naman pagdating ko dito sa Senado, isa ito sa mga pinaaral ko kung ano ang pwedeng gawin para matigil ng pang-aabuso sa Pakyawan workers. Nag-ikot ako sa iba't ibang industriya upang malaman kung ano ba ang problema. Panoorin po natin ang maiksing video. Kasi wala po kami mga benefits dito sir. Tapos salary po sir, ano po sir, partial. Tapos wala po kami 13 months sir. Hindi lang po palagi mga kasama namin sir. Oo, mga Pagkakataon na namin to sir. Ayan po sir, lahat naman sila sir. Pagkakataon na namin to sir. Sir, tapos sahod namin. Sahod po sir, wala. Ewan ko kung may bibigay nilang kalahati ngayon po sir. Open! Ba't ka nagsitaguan? Ikaw, nakailang oras ka sa isang araw? 12 hours. 12 hours. Inabot kami 12. Hanggang 2 a.m. pa kuminsan. Magkano naman pag inabot kayo ng 2 a.m. pag maraming gawa? Nasa 1,000 po, gano'n. Ilang oras trabaho niyo? Pasok kami alas 7, bisa po uwi po kami ng alas 7, alas 8 ko na oras ko matapos. Pakyawan pong gawa namin. Umahataw po kami para makaminimum po kami. Magkano sweldo mo dito? 4-7 po ba araw? Grabe naman. Ilang buwan na kayo rito? 4 years. 4 years? 470? Hindi na po nila kami pinaparenew po sir. Tapos yung ETL tsaka ID namin sir, kinukuha nila. Tapos, ID nyo, kinuha? Opo sir. Tapos yung pinakapundo namin sir, ayaw nilang ibigay yung sahod namin kasi pag hindi po namin isurrender yung ID po namin tsaka ATM sir. Okay. Ibayad po namin yun sir. Inoperan lang po kami ng 10K sir. Tapos sabi po nung attorney sir, ng WL po, yun daw po yung kaya lang po daw po na maibigay ng WL daw po sa amin. 10K po bawat isang tao po sa amin sir. Samantalang ilang taong kayo niloko? Opo sir. Sa sweldo ninyo? Wala po kaming mga benefits doon sir. Yung overtime namin sir, wala pong bayad. Saka wala pong 13-month fee sir. Pinapautang pa po kami ng mga product nila na malapit na pong may expired sir. Mr. President, for too long, these workers ranging from garment cutters in Cavite, food packers in Kamanaba, and other types of Pakyawan workers like the handicraft makers and agricultural workers all over the country. They have all been suffering from abuse despite the existence of our labor laws. Sa pamamagitan ng sistema ng Pakyawan, nakahanap ang mga employees ng paraan para baliwalain ang kanilang mga karapatan. Kagaya ng napatunayan natin sa ating pag-iikot sa mga pabrika, most of them are paid with rates determined arbitrarily by employers, either below minimum wage in violation of piece rate orders, and worse, sometimes rates which are implemented without the benefit of a valid piece rate order. Thus, there's an urgent need to pass these proposed measures to correct these injustices by strengthening the rights of piece rate workers in several key areas. First, prior to the adoption of a piece rate scheme, it shall be mandatory for employers to file an application with the relevant regional tripartite wages and productivity board, or RTWPB, for conduct of a time and motion study, which shall serve as basis for the issuance, renewal, or updating of piece rate order. Second, workers who have rendered at least 8 hours of work in a day should be compensated not lower than the applicable minimum wage in the area. Third, this measure will mandate the posting of an approved piece rate order in the workplace where it could be accessed by all the workers for purposes of verifying their salary computation. Fourth,
it shall be mandatory for the RTWPB to maintain an accurate and updated database of all issued piece rate orders and for the DOLE to require the submission of sworn certifications from every employer stating among others that adjustments shall be adopted by the company following the release of a new wage order. Fifth, under this measure, the DOLE, in the exercise of its visitatorial powers and to its labor inspectors, shall conduct inspection at least twice a year to ensure compliance by companies of their piece rate orders. In the conduct of this inspection, there shall be the mandatory presence and participation of the workers or workers' representative. And finally, and most importantly, the proposed measure defines prohibited acts: underpayment of wages, non-payment of statutory benefits, non-compliance with piece rate orders, failure to adopt orders following the issuance of a new wage order, failure to apply for and conduct a TMS. Corresponding penalties in the form of fines, suspension of operation, or closure of business shall be meted against violators. The penalty shall be graduated based on the gravity of the violation, number of workers, duration and frequency of violation, and the size and capacity of the enterprise. Mr. President and dear colleagues, huwag nating hayaan na ipagpatuloy ang ganitong sistema ng pakyawan na walang pananagutan ng mga lumalabag na employers. Ang ating mga pakyawan workers ay mga tao may karapatan at pangangailangan din. Hindi sila mga kagamitan at makina na babayaran lang pagtapos na ang kota sa produksyon. While we cannot abolish this payment scheme, which has long been adopted by several industries, we cannot simply allow this piece rate system to be a mechanism for exploitation either. Hindi natin hangad na patayin ang mga industriya, lalo na mga manufacturing industries kung saan libo-libong mga manggagawang umaasa. Nais lang natin na paigtingin ang mga umiral na regulasyon, bigyan ngipin ang batas, panagutin ang mga violators at ayusin ang implementasyon ng sistema sa pakyawan. It is time to bring the law closer to them, making the rights of piece rate workers a tangible reality rather than just a provision on paper. I urge my dear colleagues to support the prompt passage of this measure. Maraming salamat po, Mr. President. Mr. President, may we recognize the distinguished Deputy Minority Floor Leader, Senator Joel Villanueva. Senator Joel Villanueva is recognized. Thank you, Mr. President. Thank you to our distinguished Majority Leader. Mr. President, distinguished colleagues, it is my honor to co-sponsor Senate Bill number 2115 or the Anti-Abuse of Pakyawan Workers Act, a measure that seeks to strengthen the rights and welfare of Filipino workers compensated under piece rate or Pakyawan arrangements. We would like to put on record our sincerest thanks and gratitude and congratulate as well our presidential candidate, Senator Raffy Tulfo, our dear friend, for pursuing and pushing for this very important piece of legislation. Ginoong Pangulo, marami po sa ating mga kababayan ang nagtatrabaho sa sistemang pakyawan. Mga Pilipinong araw-araw kumakayod para may maihain sa hapagkainan. Mga manggagawang binabayaran, hindi batay po sa oras ng trabaho, kundi sa dami ng kanilang natatapos. Habang mas marami po silang nagagawa, mas malaki sana ang kita. Pero sa realidad po, hindi ito laging patas. May mga manggagawa pong halos hindi na magpahinga, kakahabol ng kota. May mga nagtatrabaho mula umaga hanggang gabi pero pagdating po ng sweldo, kulang pa rin ang pambayad sa renta. Kulang pa rin ang pambayad sa kuryente, sa tubig at sa pagkain. So President, some workers spend the entire day sewing garments, carrying heavy loads, packing products, processing materials, or assembling goods piece by piece. Yet at the end of the day, their earnings still fall below the minimum wage. At mas masakit po rito, kadalasan wala silang malinaw na basehan kung paano kinukwenta ang kanilang sahod. Basta trabaho lang ng trabaho. Kapag bumagal ang output, bawas agad ang kita. Kapag nagtanong o nagreklamo, nangangambang mawalan ng trabaho. Ginoong Pangulo, hindi po dapat ganito ang kalagayan ng manggagawang Pilipino. And that's why this particular bill seeks to correct this injustice.
Under this measure, as mentioned a while ago by our distinguished sponsor, all piece rate compensation systems must be supported by proper and scientific production standards through time and motion study or TMS. Ibig po sabihin, Ginoong Pangulo, magkakaroon na po ng malinaw at patas na batayan kung makatotohanan nga po ba ang kota at sapat po ba ang bayad sa mga manggagawa. Importantly, Mr. President, this bill guarantees that workers who render at least 8 hours of work shall receive no less than the applicable minimum wage regardless of the output produced. Nakakalungkot po isipin, Mr. President, na we have to put this in the law kahit na napakaklarong ito na yung pinakamakatarungan at makataong polisiya, Mr. President. Simple lang po ang prinsipyo natin dito. Kapag buong araw kang nagtrabaho, dapat sapat naman ang maiuwi mo sa iyong pamilya. Hindi pwedeng pagod na pagod ka na pero gutom na gutom pa rin ang mga anak mo. Gutom na gutom pa rin ang iyong mahal sa buhay. Ginoong Pangulo, kinikilala po natin ang malaking papel ng mga industriya sa pagbibigay ng trabaho sa ating mga kababayan. But we also believe, Mr. President, that businesses grow stronger when workers are treated fairly. Kapag maayos po ang pasahod, mas ganado ang manggagawa. Kapag may dignidad ang trabaho, mas matatag ang pamilya. At kapag mas matatag ang pamilya, mas matatag ang bayan. Kaya mga kasama dito sa bulwagang ito, sa panahon po ngayon na mataas ang presyo ng bilihin at hirap ang maraming pamilyang Pilipino, tungkulin po nating tiyakin na walang manggagawang Pilipino ang naaabuso at naiiwan. Sa kanilang sipag, umiikot ang ekonomiya ng ating bansa. Panahon na po para tiyakin natin na hindi nasasayang ang kanilang pagod. With this, Mr. President, I respectfully give my full support for the immediate passage of this very important piece of legislation. Maraming salamat po and may God bless us all. Thank you very much, Mr. President. Majority Leader. Mr. President, just also for the record, Senator Estrada would like to be made co-author and co-sponsor and his speech be inserted to the records for Senate Bill number 2115. That was earlier. All right, you place that on record. Yeah, for this bill, 2115. Thank you, Mr. President. And maybe we can ask Senator Raffy Tulfo to also look at agricultural pakyawan. Kasi ano yan, talamak sa amin yan sa probinsya. Sugar, pineapple, corn, pakyawan yan eh. Minsan talaga napakababa ng pagpakyaw nila. Kawawa din talaga yung mga agricultural workers, Mr. President. So, maraming salamat. And to allow our colleagues to study the measure further, maybe suspend consideration of the same, Mr. President.